galit na pinawalan mo to try to start this. And for now, here we are again for another vlog. And tawag sa vlog nito is how to maintain a relationship. Okay. So, i-share ko sa inyo ang paano maintain a relationship. Unang-una, trust. So, mahalaga yung tiwala sa relationship. Dahil, yan talaga na susukat kung gaano mo pagtitiwalaan ng isang tao. Kung hindi ka ba, yung feeling mo ba, hindi ba, tawag ba? Hindi ba kampante or kampante ka na pinagtiwala ng isang tao. Ganun din sa relasyon. Kailangan may trust kayo sa isa't isa. Dahil yun ang mahalaga. Pag ang trust ay nawasak, hindi na yan mababalik. Magkakaroon ng isang tao ng trust issue kasi nga, hindi mo sinunod yung or hindi mo ginawa yung isang bagay na kung saan ka pinagkakatiwalaan ng isang tao. So, mahalaga na magkaroon tayo ng trust sa isa't isa at lalo sa relasyon dahil kung susukat kung paano magtitiwala sa isang tao. Okay? Pangalawa, time. Mahalaga din ng oras dahil doon masusukat kung nagbibigay ba kayo sa isa ng oras para sa isang isa. Kasi kailangan din sa isang relasyon, kailangan din sa isang relasyon na magkaroon ng oras para sa isa, magkaroon ng bonding moments para sa isa. At koko, hindi naman palagi, pero minsan pwede. Kasi hindi naman natin pwede pilipilit sa isang tao na araw-araw natin bigyan ng oras. Pero mahalaga, i-maintain yun mahalaga yung oras niyo. Dahil dun lang talaga magkakaroon ng banding moments sa couple. Pero hindi naman palagi, kasi may trabaho din sila. So, kailangan nila i-balance yun. And, yun, time management ang pinakamahalaga. Hindi mo alam kung paano ibabalance yung oras mo, hindi mo yan maibibigay sa tao o kahit sino. Parang katulad sa work, pag dumating yung deadline, tsaka mo lang gagawin, pero kailangan mong gawin kahit wala pang deadline. Kasi time management lang ang paraan para mapasa mo yung isang bagay. That's sa tao. Time management mahalaga nito. So, kailangan natin ibigay yung time management para makapagpansin tayo at magkaroon tayo ng mga magagandang alaala kasama yung mga mahal na ito. So, kailangan natin yan. Pangatlo is give and take. Hindi naman palagi na ikaw na lang nagbibigay sa relasyon niya. Dapat, yung lalaki din nagbibigay sa relasyon niya. Hindi kailangan ikaw lang. Okay? So, huwag kang people pleaser. Kailangan siya yung magbibigay din. Hindi lang ikaw kung may mga problema. Pwede naman ninyo tulungan ng isa't isa kasi ganyan yung isa't isa, di ba? Damayin yung isa't isa. Give and take. Hindi lang ikaw magdadamayan sa kanya. Hindi lang ikaw mag-comfort. Hindi lang ikaw magbibigay ng regalo or anything na may bibigay mo sa mahal mo in a good way. Ibigay mo. Hindi lang naman na ikaw lang ang tatanggap-tanggap. Dapat may ibibigay din siya. And mayroon din siya i-share sa'yo. And kailangan mo yun. Absolutely. So, pang-apat is passion. Kung wala kayong passion sa isa't isa, hindi nyo magagawa or hindi nyo mabibuild ang relationship. Kailangan yan para maging strong pa yung relationship nyo. Hindi lang pwede na umaasa lang kayo sa tanig ng isa't isa kung wala kayong passion, diba? So, mahalaga may passion kayo para mag-grow yung relationship nyo. At kasama natin dyan ang desire. Hindi lang passion, kailangan may desire. Hindi yan
mag-grow kung walang passion at desire. So, mahalaga may desire at passion kayo para matulungan yung isa't isa na mag-build kayo yung relationship niyo. Pang-5, dapat maturity. Dahil wala kayong maturity para sa isa't isa, wala din kwenta ang relationship. So, we need to be matured enough para sakaling may dumating na unexpected, handa kayo. At alam niyo kung anong gagawin niyo. Or maging matured kayo sa mga bagay-bagay, sila sa bagay-bagay, at sa buhay in life, na maging matured ka para tulungan mo yung sarili mo na maging strong, hindi lang strong, at maging tawag yan, maging matured ka based on your experience in life. So, pag na pagtanto mo, doon ka kukuha ng aral and matured ka dahil para sa sa growing up ng isang tao. Pag tumanda na siya, marami na siyang realization tungkol sa realidad. So, you need to be matured. Ganun din sa relationship, you need to be matured para matibay at mas matatag yung relationship mo. So, yun lang. Top 5 lang ang mas friend ko sa inyo tungkol sa kung paano mag-maintain ang relationship. So, sana ganun din sa inyo na patuloy nyo lang yan hanggang sa kayo'y mag-go at mag-build pa